Si kapatid na June Pacalso ang isunod po nating panauhin mula sa Baguio City, isang born again. Kapatid na June, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po kayo at salamat sa inyong participation. Ano po ang inyong katanungan, kapatid na June? Hello po, magandang gabi po sa lahat. Magandang umaga naman kay Brother Eli. Ito po yung tanong ko. Hindi ko lang po kasi matiis na hindi masagot ito. Sinulat ko po kasi nirecord ko lang po yung sinabi ng isang pastor. Baka kasi makalimutan ko kaya sinulat ko na lang. Babasahin ko na lang po. Sasabihin ko na rin po kung anong simbahan ito. Isa po siyang, sa CCF po ito. Direkta pong sinabi ng pastor ito. Ito po yung pagkasabi niya. Pinatamaan niyo po rito ang leader natin sa ADG. Hindi ko lang po kasi matiis na walang maisagot si Brother Eli. Kaya kung pwede sana, kung sakali may masabi lang siya, ito po yun. Kahit napakarunong mo sa Biblia, kahit na alam mo lahat ng talata, pero kung para sa'yo, lahat ng ginagawa namin ay mali, nasaan ang pagmamahal sa'yo? Tapos may ginamit siyang isang talata at ito yung sinabi niya. You're like a clanging cymbal na salita ng salita pero walang pagmamahal. May natutunan na po ako dito sa EDD tungkol sa pagmamahal. Parang nasagot na rin sa akin yon. Pero baka sakali po, may masabi pa si Brother Eli para naman marinig ng iba. Yun po. Salamat po sa Diyos. Ako ba ang pinapatamaan dyan sa CCF na yan, kapatid? Yung isang pastor po ang nagsabi niyan. Opo, kayo po. Nasa YouTube po yun, kaya medyo rin akong magsabi kasi nasa YouTube recorded po. Alam mo, yung mga pastor na yan ng CCF, puro kasinungaling ang pinagsasasabi niyang mga yan eh. Pagkatapos sasabihin, kung palagi mong sasabihin na mali kami, paano hindi kayo mali? Wala sa Biblia sinasabi nyo. Tapos magsasait kayo ng Biblia, mali naman ang interpretasyon nyo. Siyempre mali ka. Si Kristo ba? Nung sinasabi niya yung mali ng mga eskribas at pariseo, ibig ba sabihin wala siyang pagmamahal? Maling interpretasyon yan. Pag sinasabi mo yung mali ng kapwa, mahal mo ang kapwa mo. Ayaw mo siyang manatili sa mali, kaya mo pinupuna ang mali. Yun ang intensyon ng Biblia. Di kasi kayo nagbababasa ng Biblia, puro daldalang kayo eh. Mga taga-CCF, no? Daldalang kayo ng daldal, magbasa kayo ng Biblia. Oh? Hindi daw kailangan ng good works. Sabi nitong mga taga-CCF na ito, gusto nyo, diskusyon tayo. Magdebate tayo. Yung debating magkaibigan, papatunayan ko, niluloko nyo mga tagasunod nyo. Sasabihin mo, hindi kailangan ng mabuting gawa. Tapos, ginagamit nyo pangalan ni Kristo, kalaban ni Kristo yung aral nyo eh. Ngayon, pagka pinupuna ko ba yung mali, ang ibig ba sabihin, wala akong pagmamahal. Yun nga yung pagmamahal eh. Punahin mo yung mali. Ginawa ni Kristo yun. Alam mo nang pumunta rito si Kristo, kapatid na June, pumunta siya on the note of love. Ang tema ng pagpunta niya rito, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. So yun ang tema ng pagparito ni Kristo sa lupa, yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Nung nagtatrabaho na si Kristo ng kanyang dapat gawin, pinagpupunan niya yung mga mali. Sabi niya sa mga Hudyo, doon sa Mateo, nagsisiupo sa luklukan ni Moises ang mga eskriba at mga pariseo. Gawin ninyo ang kanilang sinasabi. Huwag niyong gagawin ang kanilang ginagawa sapagkat sinasabi lang nila, hindi nila ginagawa. Tapos, sabi niya, sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseo, no? Mga mapagpaimbabaw. Sabi niya, nililibot niyo ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi. Kung magkagayon na, ginagawa ninyong makaiba yung anak ng impyerno kaysa sa inyong sarili. Sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseo, mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng saro, pero ang loob marumi.
Ibig sabihin, yung kanilang puso marumi, yung anyo nilang panlabas maganda. Saaban ninyo mga eskribas at mga pariseo, na para kayong mga libingang pinaputi, maganda sa labas pero sa loob punong-puno ng mga bulok. Ayan, ganyan kayo, mga eskribas at pariseo. Puro atake yan para ituwid sila. Ibig ba sabihin, nung sinasabi niyang puro mali ang pinaggagawa nitong eskribas at pariseo, walang pag-ibig si Kristo noon? Bigay mo nga kapatid sa akin yon, papatugtugin ko yung ginagamit nila na yan, na atake sa akin. Patugtugin natin, tignan natin kung makalusot yan. Nasasabihin mo, walang pagmamahal. Pagmamahal nga yun. Pagmahal mo ang anak mo, mali ang ginagawa, papaluin mo pa nga Basahin natin ang 23 ng Kawikaan. Hindi pala marunong ng tunay na diwa ng pagmamahal itong mga ito 23:13. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Ayon, huwag mo ipagkakaitan saway. Mali, pag mali, sasawayin mo. Hampasin mo man siya ng pangmalo, hindi naman siya mamamatay. Bakit? Diyan din sa Kawikaan, ang sabi ng salita ng Diyos, ang nag-uurong 13:24. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napopuot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Minsan-minsan pinaparusahan mo yung anak mo kasi kung iniibig mo siya, mali yung ginagawa niya, pagsasabihan mo siya to the point na maaari mo siyang paluin sa puwet, wag naman sa ulo. Paluin mo para matandaan niya. Yun ang nasa Biblia na ngayon bawal na sa mga bansa. Bawal na raw ang bata ngayon napakatigas ng ulo. Mahirap mong madisiplina kasi bawal nga ang palo Sa Biblia, hindi po bawal yan. Kahit magalit sa akin yung mga bansa na yan. Ang sinasabi ko, salita ng Diyos. Ang Biblia mismo, kaya ipinasulat para punahin yung mali. No? Para yung mga mali, pagsabihan. Kaya nga, pinagsasabihan ko yung mga maling relihiyon ng mga practices sa harap ng tao, sa internet, sa buong mundo. Nakasulat yun sa unang Timoteo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kay Timoteo, sila na nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Paano papaalalahanan? Pag matigas ang ulo, sabi niya doon kay Tito sa 1:12, basahin natin kapatid na Daniel. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patotoong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mangagpakagaling sa pananampalataya. O tamo, sawayin mong may kabagsikan. Pagka may pagmamahal ka sa kapwa, sasawayin mo yung mali. Yun ang intensyon kaya nasulat ang Biblia. 2 Timoteo 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan